Mga Kawikaan Kapitulo 6. Anak ko, kung ikaw ay naging mananagot sa iyong kapwa, kung iyong ikinamay ang iyong kamay sa di kilala. Ikaw ay nasilo ng mga salita ng iyong bibig, ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig. Gawin mo ito ngayon, anak ko, at lumigtas ka, yamang ikaw ay nahulog sa kamay ng iyong kapwa, yumaon ka, magpakababa ka, at mga yupapa ka sa iyong kapwa. Huwag mong bigyan ng tulog ang iyong mga mata. O magpaidlip man sa iyong mga talukap mata. Lumigtas ka na parang USA sa kamay ng mga ngaso, at parang ibon sa kamay ng mamimatag. Pamaron ka sa langgam, ikaw na tamad, masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantes ka. Nabagaman walang pangulo, tagapamahala, o pinuno. Naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init, at pinipisan ang kanyang pagkain sa pag-aani. Hanggang kailan matutulog ka, o tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Kaunti pang pagkakatulog, kaunti pang pagkaidlip, kaunti pang paghahalukip-kip ng mga kamay upang matulog. Sa gayoy ang iyong karalitaan ay darating na parang magnanakaw, at ang iyong kasalatan na parang lalaking may sandata. Taong walang kabuluhan, taong masama, ay siya na lumalakad na may masamang bibig. Na kumikindat ng kanyang mga mata, na nagsasalita ng kanyang mga paa, na nagsasalita ng kanyang mga daliri. Pagdaraya ay nasa kanyang puso, siya'y laging kumakatha ng kasamaan, siya'y naghahasik ng pagtatalo. Kaya't darating na bigla ang kanyang kasakunaan, sa kabiglaanan ay mababasag siya, at walang kagamutan. May 6 na bagay na ipinagtatanam ng Panginoon, oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Puso na kumakatha ng mga masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama, at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. Ikintal mong lagi sa iyong puso, itali mo sa iyong leeg. Pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo, pagka ikaw ay natutulog, babaante sa iyo, at pagka ikaw ay gumigising, makikipag-usap sa iyo. Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Upang ingatan ka sa masamang babae, sa tabol ng dila ng di kilala. Huwag mong pitahin ang kanyang kagandahan sa iyong puso, at huwag ka manghulihin niya ng kanyang mga talukap mata. Sapagkat dahil sa isang masamang babae ay walang naiiwan sa lalaki kundi isang putol na tinapay, at hinuhuli ng mga ngalon niya ang mahalagang buhay. Makakukuha ba ng apoy ang tao sa kanyang sinapupunan, at hindi masusunog ang kanyang mga suot? O makalalakad ba ang sinoman sa mga mainit na baga, at ang kanyang mga paa ay hindi mapapasok? Gayon ang samisiping sa asawa ng kanyang kapwa, sino mang humipo ay hindi maaaring diparusahan. Hindi hinahamak ng mga tao ang magnanakaw kung siya'y nagnanakaw, upang busugan siya pagka siya'y gutom. Ngunit kung siya'y masumpungan, isasauli niyang makapito, kanyang ibibigay ang lahat na laman ng kanyang bahay. Siyang nagkakamit ng pangangalon niya sa isang babae ay walang bait, ang gumagawa niyaon ay nagpapahamak sa kanyang sariling kaluluwa. Mga sugat at kasiraang puri ang tatamuhin niya, at ang kanyang kapintasan ay hindi mapapawi. Sapagkat ang paninibugho ay pag-iinit ng tao, at hindi siya magpapatawad sa kaarawan ng panghihiganti. Hindi niya pakukundanganan ang anumang tubos, ni magpapahinga man siyang tuwa, bagaman ikaw ay magbigay ng maraming suhol.